Bembangin mo na lang, di ba? La, baka mag-watch siya. Charis. Ano? Kung nakikita mo sa isang tao na kahit broke siya pero willing siyang iabot yung mga pangarap niya, yung ang dami niyang gustong pangarap. Mas okay tulungan yung mga ganong tao. Ikaw na gaya na mag-date, tas ako magbabayad. Wala na siyang respeto. What's up mga Skynam? Welcome to another episode ng Tio Bray Podcast. At syempre nandito tayo sa Tritone Studios. Maraming salamat sa Tritone Entertainment. At kung gusto nyo naman na ganitong content, mag-subscribe kayo. Help us reach 1 million subscribers. At syempre, available din tayo sa Spotify. Pwedeng pakinggan sa kotse. Napaka-importante po ng likes, comments, and shares ninyo dahil nakakatulong to sa paglaki ng channel natin. Syempre maraming salamat din sa Picotin Perfume ni Tio Bray. Available na sa Facebook, Spotify, Facebook, sa TikTok, tsaka sa Shopee. So ngayon, bibigyan ko na naman kayo ng isang napakagandang episode kasama ang isang napakagandang guest ngayong araw na to. Malamang na-guest ko na siya dati pa siguro mga 3 years ago, 2 years ago. Pero ngayon medyo nagka-time siya. So ngayon lang siya ulit na dito na sa studio, sa podcast. Model siya, ambassador din siya sa mga car show. Malamang nakikita nyo na rin sa mga contents. Pero siya na magpapakilala sa sarili niya, si Leslie Cold. Yan. Hi, my name is Leslie Cold. Yan, dito yung camera mo ha. Yan. Oh, yun. Mag-hi ka naman sa kanila. Hi! Yan. So Les, ngayon, na-interview kita noon. That was like 23 ka pa lang, no? Mga ganun. 24. Yeah. 23, 3 years ago. 3 years ago. Sa car show sa UE. Diba? Ngayon, 26 ka na. Yeah. 26 ka na. Tapos, single ka ba? Taken? Single. Single. Naku. 2 years na. 2 years ka na single. Okay. What's the reason, if you don't mind me asking, what's the reason for the breakup? Third party. Oh, third party. Mas bata? Mas paano? Hindi. Mas bata siguro sa akin. Okay. So, nalaman mo, nahuli mo, paano? Sa cellphone niya. Nahuli mo. Okay. Si Leslie ba selosa? Depende. When you say depende, okay, expound. Kasi yes. kung alam kong mas maganda ako sa'yo, wala akong dapat ika-insecure. So pag mas maganda sa'yo, nagsiselos ka. Tama? I mean, pwede. Parang, mas maganda sa akin yung pinalit. Oo. Siyempre, may selos ako doon, mga ganun. Pero kung alam ko na mas ako sa'yo, wala akong dapat ikaselos. Kasi delikado yun. Kasi meron at merong mas maganda sa'yo. Laging ganun. Hindi na wala na mas maganda sa Oo. mata ng lalaki. Oo, delikado yun. Delikado yun. Pero sa akin kasi, siguro yung cheating sa'yo is not about you. It's about the guy. Yeah, Kasi yung, kumbaga, yung kulang sa sarili niya, sa iyo niya lang na-project. Pero walang kinalaman yun sa self-worth mo or whatever. It's not correct. that this girl is better than you or whatever. It's just that. Nasa kanya na yung mali. Oo. Like hindi niya alam yung hindi niya alam yung may hinahanap siyang mga bagay sa labas na kailangan niyang ma-discover na hindi mo dapat hinahanap sa labas. Dapat nasa iyo yun. Yes, correct. Parang ganun. Parang gets mo. Pag ang lalaki kompleto, and nag-commit siya, I think hindi ka na maghahanap ng Pwede kang tumitingin ka, lalaki ka pa rin eh. Mapapatingin ka talaga. Pero you don't react on it, not like before na talagang, shit, kailangan, paano ba to? Paano ko ba ma-segue ito? Mga ganun, di ba? Iba rin. So, yun. Ako kasi ngayon kapag yung lalaki nagkakagusto siya sa iba, choice niya yun. Choice yun. So ako hindi na para sabihan siya na, uy, ba't ganyan? Ba't ganito? Kasi, ikaw yan eh. Kung, di ba, nagagawa mo yung mga gusto mo. Kung nakakapag-babae ka sa labas, ganun, ikaw na yan. Hindi na para ipilit ka pa na ako yung gustuhin mo, mahalin mo ako. Hindi na para ganun. Parang tatahimik na lang ako. Kumbaga, kapag may nakita ako sa'yo na hindi ko gusto, exit na ako.
Okay. The more Ganon. the more na binavalue mo sarili mo, the more na gumaganda ka sa lalaki. Yes, kasi I know my worth. You should know your worth. Oo, tama. The more na may boundaries ka, the more na maano ka. Pero, ikaw ngayon, doon tayo sa ano yung ginagawa ng lalaki na automatic na attract ka. Ngayon, based on your natuto ka na sa relationship, I assume. So, ano yung nakakapagpa-attract sa'yo? Sa lalaki. Mhm. Focus sa goal niya. Okay. Sa mga pangarap niya. Okay? Ayan. Yun. Ano pa? Parang nakafocus lang siya sa sarili niya, yung mga ganun. Focus sa mga family niya, yung mga ganun. Okay. Sa itsura? Siyempre, na-attract pa din ako sa gwapo. Define gwapo. It's subjective. Anong gwapo? Moreno, tisoy, Oh my chinit, God. ano siya? Ano siya? Hala, baka mag-watch siya. Charis. Oh, ano? Hindi, matangkad. Mhm. Matangkad na. Maputi, ganun. Mhm. So doon ka na-attract. Siyempre, mas na-attract ako sa may pangarap sa buhay. Okay. Yung may mga goal, ganyan. What's your take on this? Gusto mo ba yung lalaking priority ka? Not all the time kasi priority mo yung isang tao eh. Oh, pero kasi may kanya-kanya tayong priority eh. Mhm. May kanya-kanya tayong priority. Kaya, Pero I'm asking you, gusto mo ba ikaw yung number one priority ng lalaki if you're going to have a relationship? syempre, oo. Gusto mo ikaw ang priority? Ako ang priority at the same time, priority niya rin yung goal niya sa life. Pero if Ganun. he's gonna choose one, ano yung number one sa kanya? Sa tingin mo? Ikaw o yung purpose niya? Kasi ako, for me ako kasi nandito lang naman ako. So kung ano yung mga gusto mong purpose sa buhay mo na gusto mong gawin, unahin mo. Kung ano yung importante sa buhay mo, kung ano yung makakapagpagaan sa buhay mo, kung ano yung mga gusto mong gawin, yung mga goal mo, mga ganun, unahin mo kasi ako andito lang naman ako. Mismo. 'Di ba? Nakasupport sa'yo all the way. Okay. So it proves a point na ang babae gusto niya yung lalaking may purpose at hinahabol niya yung purpose niya more than sa kanya. Yes. Okay. Bigyan kitang scenario, example. Nagkaroon ka ng sabihin natin ng boyfriend na sabihin na natin busy sa career or whatever or negosyante or whatever. Meron siyang importanteng business meeting na halimbawa sabihin na natin ang kontrata billion, for example, na i-close. Kailangan niyang pumunta doon. Pero, halimbawa ngayon, birthday mo, for example. Birthday mo. Okay. Anong maramdaman mo kung inuna niya yon more than dun sa birthday mo? Inuna niya yung kontrata. Kasi ako sobrang sobrang matured na ako sa mga ganyan. So kung hindi siya makakapunta ng birthday ko, maintindihan ko yun. Kasi yung business, di ba, importante yan. So, sabi mo nga, bilyon yung usapan. Ako nandito lang naman ako. Go lang. Okay. Support ako sa ganyan. Okay. Kasi career mo yan eh. Career mo yan. Ako, anytime, mapupuntahan mo. Anytime, kaya natin magkita. Pero yan, once lang yan, yung business na yan na bilyon yung usapan. Mismo. Go for it. Mismo. Go for it. Wala akong bilyon. Kasi mismo ito yun Diba? Wala kang makakuhang bilyon sa akin. Diba? So go for it. Hindi, wala siya makukuha ang billion sa'yo kasi priceless ka sa kanya. Of course. Of Diba? course. Pero ang point ko, ang dinadrive kong point dito, kasi minsan sa lalaki, yun nga yun uunahin mo yung purpose mo Like, for example, ang babae kasi, I don't know if you don't agree. If you will agree pala. Ang babae, for example, gusto niyang hindi siya umalis. Pumunta siya sa birthday mo para sa'yo. Maaaring matuwa ka sa kanya. Pero in the long run, parang, ano ba naman to? Ang
mawawalan ka ng gana. Oo. Kasi inuuna ka na niya. Parang, ako kasi ganun ako parang, support talaga ako when it comes to business, career goal. Kasi dun ka umaangat. Diba? Dun dumaganda yung buhay mo. Kaya pag mga ganun, naiinis din ako. Naiinis din ako sa mga ganun. Parang, ano ba naman yan? Unahin mo na yan kasi ako nandito lang din naman ako. Diba? Ayaw mo Hindi na minumundo ka. Diba? Oo, yun ganun. Kasi yun nga, basta pa ang lalaki, chine-chase niya yung purpose niya, ang babae, laging andyan para sa kanya eh. Correct. Di ba? Andyan, not unless na lang mag-cheat yung babae. May problema yung babae. Pero ang number one ng lalaki talaga is yung purpose. Kailangan maano mo. Na minsan, pag hindi mo siya ginawa, maaaring matuwa sa'yo yung girlfriend mo ngayon. Like for example, kailangan mong umalis. Hindi ka umalis dahil naano ka sa girlfriend mo, nalulungkot siya. Maaaring matuwa siya ngayon. Pero in the long run, nagko-compound yan, nawawala na ng respeto sa'yo. Correct. So speaking of respect, ano yung mga bagay na nawawalan ka ng respeto sa lalaki? Kapag nawala na ka ng respeto. Kapag, nawawalan ako ng respeto sa isang lalaki kapag nararamdaman ko na sa isang guy na iba na yung pinaparamdam. Expound, paanong iba yung pinaparamdam? What I mean, nawawalan ako ng respeto kapag, for example, nawawalan ako ng respeto sa isang guy kapag kung sino-sino na lang yung nakakausap niyang babae. Okay. And why is that? Bakit? Bakit nakakawala ng respeto yun sa lalaki? What do you think is the Kasi meron din kaming mga ego, mga babae. Kumbaga parang nabababaan na ako sa pagkababae ko kapag may nalalaman akong mga ganun. Kaya para sa akin, parang red flag sa akin yung ganun. So yung madaming kinakausap, yun yung mawawalan ka na ng Kasi, respeto sa kanya. Kumbaga, pag wala naman kwentang yung mga nakakausap mo, yung Okay. mga ganun, parang gusto mo lang ng mga may kausap, yung mga ganun. Para sa akin, for me, ayoko ng maraming babaeng kausap. Mga ganun. And when it comes to dating, like for example, dating pa lang, wala ka pang boyfriend, nakikilala mo yung lalaki, okay? Na-attract ka ba sa lalaking mahirap makuha? Oo. Okay. Can you define yung lalaking mahirap makuha? Ano siya? What's your take on it? Ano yung qualities na meron siya? Hindi siya hindi siya kayang kunin ng lahat. Ganun. Like mga babae, ganyan. Mga isang kindot mo lang sa kanya. Yung mga ganun. Yung gusto ko alam niya sa sarili niya yung ginagawa niya. Yung limit niya. Yung mga ganun. Okay. Alright. Gusto ko sa isang guy yung may boundaries, may limitation. Yung mga ganun. Like for example, can you give an example of a boundary na dapat i-implement ng mga lalaki sa sarili nila? Di ba? Kung gulat ka ngayon sa Oh mga my tanong ko, God. napapaisip ka talaga, di ba? Yan. This is the new Tio Bray. Oh my Yan. God. Yan. Boundaries kapag alam mo na hindi ikakagusto ng babae, hanggang dun lang yung boundaries mo. Okay. Teka na, hindi. Naguluhan ako I doon. mean, parang, Sige. You can be honest. Mas gusto ko yan. Magkwento ka, magano ka, mas maano natin yan. Yan. Sige, go. iba na yung mga katanungan. Boundaries yung alam mo na sa sarili mo na na, alam mo na yung ginagawa mo, boundaries, limit. Kumbaga, hindi na kita kailangan turuan pa na, na, parang limit, parang, hindi, ang tawag doon?
kumbaga yung ano niya, okay, hanggang dito lang ako, Hanggang dito pwedeng ka makipag-usap. lang. Oo. Parang hanggang dito lang. Pag alam mong hindi na tama, parang set boundaries ka na. Mga ganun. Like for example, halimbawa ako, ayoko ng late. Pag hindi ka dumating ng 7 dito, magagalit ako. Or aalis ako kasi boundaries, sabi mo. Yeah, boundaries. Diba? Tama. So tama, Tama. yun ba yung gusto mong Yeah, sabihin? tama. Alright. So, ikaw din, importante rin sa'yo na siyempre, ang babae, mas mararamdaman niyang maganda siya kung yung tipong kahit na madaming babae dyan, siya pa rin yung sa kanya pa rin. Parang ganun, hindi tumitingin sa iba. Yes. Diba? Know your boundaries. Ito kasi yan. It takes a lot of healing sa lalaki para umabot siya sa point na ganun. Sa point na, okay, madaming maganda dyan, pero hindi ko titirahin yan. Alam mo yun? Sa'yo lang ako kasi nag-commit ako sa'yo. And masaya ako sa'yo. So sa akin, hindi lang babae, hindi lang lalaki, pero yung parehas dapat kayo nag-ayos kayo ng sarili. Para yung babae, hindi namin ganun kaselosa. Sobrang secure na siya. Ito naman, sobrang napoprovide niya yung safety dun sa, di ba? Yun naman ang gusto ng babae, yung safety. Emotional, financial, yung Assurance. safety o yung assurance na mapoprovide niya. Pero kasi yung babaeng hindi rin maayos, hindi rin healed, kahit anong galing sa toxic, sanay sa toxic Yeah. dun sa familiar, kahit anong bigay mo ng safety dyan, puta wala ka hindi rin niya ma-receive yung safety. Parang Correct. laging kulang. Correct. Diba? Yun naman yung tama. So, sa'yo, mas attractive yung lalaking may boundaries, mahirap makuha on purpose. Tama? Yes. So, tayo doon? So, ikaw, what's your definition of confidence sa lalaki? Confident na lalaki. When you say confident, kasi iba yung confident sa mayabang. Diba? May boundaries on. Ano yung confident, ano yung mayabang? Mayabang kasi yung parang puro ka lang salita, wala ka naman sa gawa. Okay. Yung mga ganun. And I assume sa mga pinupuntahan mo, madaming ganun. Correct. Sa Ay, mga naku car show. talaga. Di ba? Di ba? Actually, I have this I Yeah. have Pero ganito yun. Di ba? Pero ano yung confident for you, Leslie? Ano yung confident na lalaki? Confident na lalaki. Yung confident na lalaki, yung may kayang ibuga. Mhm. Yung ganun. Okay. Like when you say may kayang ibuga, how do you know it? Na may kayang ibuga tong lalaking to? Ay, parang ay, oo, may kayang ibuga to. Parang may action, yung mga ganun. Parang may kaya niyang yung sarili niya. Parang like confident siya sa sarili niya na kaya niyang gawin yung mga ganto, yung mga... Wait lang, makakat ba? Hindi, go. Go ahead. Podcast to. It's okay. Confident kasi sa akin for me, yung confident ka sa sarili mo na lahat ng gusto mo kaya mong gawin. So, yung sabihin, gusto mo ba yung, tulungan kita, gusto mo ba yung loud na lalaki? Or yung lalaking Lalaki simple lang, tahimik, yes. hindi boastful, hindi pero pagpunta nyo ng parking lot ang sasakyan Gusto BMW. ko na lalaking tahimik. Tahimik gumalaw. Okay. Yan. Okay. Dahil, Ayun, tahimik gumalaw. Yung parang hindi mo na kailangan i-show pa kung ano yung mga galaw mo. Ganun. so meaning confident siya sa loob niya. Yes. Yun nga, again, returns back. Yung lalaking healed na hindi na people pleaser, hindi na nagpapa-impress. Tama. Ayaw mo na gusto mo ba nagpapa-impress sa'yo lalaki? Minsan, oo, minsan hindi. Okay, what's the ano yung oong pa-impress? Ano yung okay sa'yo na Magpa-impress pa-impress? ka yung yung kaya mo akong pakitaan ng ganyan, yung mga ganun. Anong pakitaan ng ganyan? Yung mga- Be specific. Kaya mong ipakita sa akin na
kaya mo ibigay yung mga gusto ko, yung mga ganun. Ganun. Yun, okay yun. Okay yun. What's the hindi okay? Hindi okay. Para sa akin, Napa-impress? hindi okay yung wala kang ginagawa sa buhay. Okay. Alright. Pero what if ito, merong lalaki na meron naman, broke pa siya ngayon, pero nakikita mo meron siyang ginagawa sa buhay. Kumbaga, building siya. Versus ito, anak mayaman na siya. Pero parang walang direction sa buhay. Parang, kasi mayaman na ako eh. Anong pipiliin mo? Yung broke. So, okay. Oo. Honest yan ha? Promise? Yes. Oo. Okay. Yes, oo. Bakit? Nangyari na sa buhay ko yan, sa life ko. Okay. Pero hindi naman siguro yung broke na walang pambiling pagkain. Pero it's just that, hindi siya mayaman. Diba? Kasi I'm sure ikaw, ayaw mo naman na ikaw magbabayad ng date. Kasi kung nakikita mo sa isang tao na kahit broke siya pero willing siyang iabot yung mga pangarap niya, yung ang dami niyang gustong pangarap. Mas okay tulungan yung mga ganong tao. Okay. Pero anong limit mo? Halimbawa, may ganong kang boyfriend. Ano yung limit mo? Like gaano ka katagal magtitiis sa kanya? Kung nakikita mong ganon siya, gaano ka katagal magtitiis? Na habang hindi pa siya mayaman, sabihin na nating hindi pa siya, sakto lang, hindi pa yung talagang grabing kaya kang dalhin sa Europe, sa ano. Hanggang kailan mo kayang magtiis? 1 year? 6 months? Gaano katagal? Siguro depende. Depende. Kung kaya mo pa siyang i-build, 'di ba? Why not? Kasi wala naman sa taon yan or years. Basta nakikita mo sa kanya na nabibuild niya yung sarili niya, nag-grow siya. Okay. Ayun. So, hindi ko masasabing ilang taon, ilang months. Basta alam ko, Mafe-feel mo no? basta alam ko na okay ka sa akin. Oo. Na kaya kitang tulungan hanggang sa makakaya ko. Okay. Ayun. Okay. Goods yan. So, ano naman tayo ngayon? Doon naman tayo sa side ng mga babae, no? Okay. Ano yung mga hindi namin nage-getsen yung mga babae na kailangan na may tuturo mo, may share mo sa mga lalaking nanonood? Ano yung mga hindi namin getsen nyo? Yun na, ano yung hindi namin naiintindihan tungkol sa inyo? Sa amin? Moody kasi kami. Oh, okay. So yan, moody. You mentioned moody, di ba? Oo, You moody mentioned kami yung mga moody. babae. Oh, okay. So paano namin tingin mo mamamanage yung moods nyo? Mamamanage yung moods namin. Tawag dito. Minsan kasi alam mo yung moody, yung wala kami sa mood, pero wala namang dahilan. Minsan di ko rin magets yung sarili ko sa ganun eh. Hindi, ang babae talaga hindi niya gets yung sarili niya eh. Kaya nga importante yung lalaki, gets niya yung sarili niya eh. Yung lalaki yung nakakaintindi sa'yo, di ba? Oo. Kaya dapat yung lalaki nga secured eh. Gets niya yung sarili niya. Kasi ang babae hindi niya gets sarili Kasi niya. kung hindi mo memorize yung ako, di ba? Mga mawawalan ka ng pasensya. Okay. So paano? Ano ma-advise mo sa lalaki to handle a moody na babae, for example? How would they handle it correctly? Kumbaga ikaw na lang yung, parang siya na lang yung understanding, ganun. Kumbaga, ikaw na lang yung mas umintindi, ganun, kapag alam mong wala siya sa mood, yung mga ganun. Bembangin mo na lang, di ba? Para kasi para mapunta sa mood, no? Para naman. Oo. Di ba? Oh, hindi, pero yun nga, understanding, intindihan, patience. Patience. Be patient, di ba? Kaya importante sa lalaki rin yung emotional maturity. Nagkakaintindihan kayo sa isa't isa. Okay? The maturity. Ganun. Pero hindi ko mag-get sa inyong mga babae, bakit hindi nyo kayang sabihin yung gusto nyo? Yung minsan, okay lang, hindi naman okay. Pero bakit ganun kayo? Okay, di ba? Bakit? Hindi ko din maintindihan. Ba't
Mga ganun kami mga babae, no? Aminado naman kami doon. Oo. So, di ba? Pero ikaw ba, halimbawa, kaya mong sabihin yung gusto mo? Pwede bang ganun? Ugali ko kasi tahimik lang eh. Oo, hanggat kaya kong ikip sa Mahirap sarili yun, ko. Les. Oo. Isang araw mananaksak ka na lang nun. Ganun ako, hindi ko alam. Pero Tahimik lang matuto talaga. Hindi, pwede mo namang sabihin eh. Pero maayos. Pwede pero kong- sabihin mo, wag mo itago. Di ba? Para kasing parang mas gusto ko na lang i-keep, gano'n, intindihin yung, parang, ay, kaya ko pa naman. Parang, di ba? Okay. So, pero yun talaga ang babae, no? Hindi. Ikaw ba kaya mong sabihin? Like what? Yung mga gusto mo. Prangka naman ako kung prangka. Kung may gusto naman akong sabihin, kaya ko sabihin. Okay. Pero ikaw, how do you test men? Paano ka nagte-test ng mga lalaki? Si Les. Paano ka nagte-test? Nagtitest na lalaki. Kasi di ba Paano may ba? mga test ng mga babae, di ba? Madami kayong test eh. Alam mo ba? yan. Alam mo yan. So, isa-isain mo. Tinitest ko yung lalaki kapag, pag, like for example, ay, ko siya, gagamitin ko siya sa, like, titest ko siya sa pera. Okay. How? Ganun, titest ko siya sa pera. How? Kapag na-test ko na siya sa pera, Hindi, tapos, how do you do the test sa pera? bibigyan ko siya ng pera. Okay. So ngayon, kapag hindi mo tinanggap, Oh, parang, okay sa akin yan. okay. Pero kapag tinanggap mo, it means, ganun ka. Okay. Mukhang pera ka. Ganon. okay. Ganon, oo. Okay. Di ba may mga lalaki na, ay hindi ko tatanggapin yan, pero deep inside, gustong-gusto mong kunin. Yung mga ganon. Oo. Not unless naman talagang kinuha mo taong grasa na boyfriend. Kukunin niya talaga yung yun. mga nagpapalim. Diba? Diba? Oo. Pero sige, yun. Ano pa? I'm sure madami kang tests. Para lang sa mga nanonood. Para lang may idea sila ng how do women test men. Test. Ano pa ba? Ano pa? Nablangko ako dyan Oo. Madami kang test eh. Sa dating, sa ano. Ay, pag like for example, inayaw mo kong mag-date. Tapos, ako din palang magbabayad. Hindi ko mag-gets yung point na yun. Nag-aya ka mag-date yung lalaki, tapos babae magbabayad. Oo, di ba? Parang, Hindi ko rin gets yun eh. huy, ikaw nagaya na mag-date, tapos ako magbabayad. Para sa akin, red flag na yung mga ganun. Okay. So, pag nag-50-50 sa'yo sa first date, out na. Pwede kung ako yung nag-aya Okay. na mag-date, tapos, So, ikaw nag-aaya ka ng date? Ang tibay. Ang tibay. like for example lang, pag ako Oo. nag-ayang mag-date, Oo. okay pa sa akin yun na ako magbayad. Okay. Diba? Or else, kung gusto mo maki-50, why not? 50-50. Ganon. Hindi, okay naman yun. Pero yung kadalasan, dapat lalaki. Dapat talaga Kasi lalaki. minsan ako gusto ko rin naman yung tangina. Sarap din ilibre ka. Yes. Di ba? Minsan, okay din yun eh. Correct. Pero kadalasan, lalaki talaga yung dapat nagpo-provide, nag-ano. Ang Correct. babae, yung trabaho niyan, magpaganda lang. O yan, Yes, tama. Di ba? Yun ang ano niyan. Pero, sa lalaki ba, ano yung nakikita mong, how many guys have you dated, by the way? Sa ngayon, wala. Okay, pero before, mga naging, how many guys have you dated or naging boyfriend mo, for example? Mga ex ko? Oo. Ganyan. 3. 3, okay. Ano yung pinaka-common mistake ng lalaki sa dating na nakikita mo na pattern? Common mistake Oo, common mistakes. sa dating. Ano ba? Yung yun nga, yung parang ikaw mag-aaya ng dating. Pero
girl pala yung magbabayad. Yun pa din. Yun ang Oo. common mistake. Pero kasi may problema yun eh. Dapat alam mo yung lalaki na inaaya mong makikipag-date ka, walang pera. Dapat ka pa nakipag-date. Diba? Nakapag-date ka pa, wala ka naman palang... Hindi, I mean, Diba? ba't ka Hindi mo pala kaya nakipag-date din? magbayad. Ba't ikaw nakipag-date doon? Eh, alam mo naman, I'm sure na-assess mo na broke yung lalaki. Pero why did you still go with that guy? Malay mo, may pambayad na siya nun. Diba? Doon mo masusubukan na hindi na siya broke. Oo. Diba? Okay. May tama rin naman. Pero Oo. yun, okay. Wala na bang iba? Wala ka na ibang nakikita na, na common mistake usually? Yung makikipag-date ka tapos parang hindi naman ako yung focus mo. Parang may mga babae dyan na, di ba? Ako yung dinidate mo tapos nakatingin ka sa iba. Yung mga Meron ganun. bang ganun? Meron. Saan? Nangyayari? Restaurant? Mall? Ano to? Kahit saan. Okay, so nakatingin siya sa Diba? iba. Oo, may mga Nakikita mo. ganong guy. May mga ganong guy. Okay. So, pansin mo kagad yun. Pansin ko kagad. Oh, so turn off Observant na. ako eh. Turn off na pag ganun. Pag ganun, tagilid na. Okay. Alright. Pero ngayon, okay. 2 years ka ng single. You Yeah. mentioned kanina, di ba? Ano yung pinakamahirap na lesson na natutunan mo pagdating sa relationship? Biggest? Pinakamatinding lesson na natutunan mo sa relationship? Sa akin? I'm sure meron ka natutunan, di ba? Ano ba? Biggest mistake na natutunan ko is mawalan ng self-love, Okay. sarili. Okay. Paano ka nawala ng self-love? Ano yung nangyari? Like, parang binuhos mo na yung pagmamahal mo sa isang guy, nakalimutan mo nang mahalin yung sarili mo. Kasi masaya ka eh. Masaya yung puso mo eh. Okay. So, kumbaga, yung puso mo masaya sa isang guy, nakalimutan mo nang mahalin yung sarili. Binigay mo lahat for him. Parang ganon. Yun yung natutunan ko na dapat wag kalimutan yung sarili. Magtira ka para sa sarili mo. Pero tama rin naman yan eh. Yun, kaya nga dyan din pumapasok yun dapat. Bago ka pumasok ng relationship, puno ka ng love sa sarili mo. Yes. Ikaw, ano yung definition mo? How do you love yourself more? Sa tingin mo ngayon? Pag once na pumasok ka na sa isang relationship, dapat mas mahal mo yung sarili mo. Mas mahal mo pa rin yung sarili mo. And dapat, mas mahal ka ng lalaki. Mas mahal ka ng lalaki. Oo, tama. Mas mahal ka ng lalaki. Ayun natutunan ko ganun. Parang, wag mo ibigay lahat, ganun. Okay, rin naman hindi lahat. Pero just, again, boundaries. Boundaries, ako sa akin, definition ko ng self-love, the way you love yourself is have boundaries. Huwag mo hayaang i-cross na yung mga boundaries na yun at patatawarin mo siya. Dapat alam niyang, pag ginawa mo to, ayoko Kasi na yan. kapag binigyan mo, pinatawad mo yung isang guy, Oo. for sure, uulit-ulitin niya yun eh. Pag hinahayaan mo ngang i-cross niya. Yes. Pero meron naman Yes. kapatawad-tawad eh. Oo, meron. Depende sa Oo. Pero yung Para- mga na nakikita mo malaki yung impact, ito boundaries ko. For example, huwag mo kumumurahin. Kailangan strict ka doon. Pag binura mo ko, ayoko na. Kahit gano'n kita kamahal. Yung, pag gano'n, tingin ko that's what builds self-respect eh. Kasi once I feel disrespected, you will never get the same me again. Parang ako kasi disrespect me once. Parang I cut you off. Like you never exist. Oo. Pero ano mas mahalaga sa'yo? Yung love o yung respect? Respect. Respect Kasi talaga. yung love, kaya mo naman, anytime andyan naman yun eh. Pero yung respect,
Yun yung importante. Okay, kasi pag wala na yung actually pag may respect, mayroon love matik Pero pag nawala yung respect, nawawala din yung love. Especially sa babae. Tama. Ang babae pag hindi niya nire-respeto yung lalaki, wala na. Kaya pansinin mo yung mga matatanda ng couples ngayon, nakikita mo, di ba, irritable na siya dun sa kasi wala na siyang respeto dun sa asawa niya. Di ba? Versus yung babaeng, yung lalaking nire-respeto siya ng asawa niya. Andun pa din yung gigil nawawala, hindi nawawala yung gigil pag nire-respeto ka ng babae. So to be honest, mahirap din maging lalaki ng todo. Pero kasi kailangan mo yun. Yun yung realidad ng buhay Di ba? So ngayon sa'yo, ano yung pinakamalaking green flag na ngayon sa lalaki? Green flag? Green flag. Yung parang, uy, grabe, mabuting lalaki to pag nakita mo. Parang, uy, grabe, focus. Uy, ang kapal sa bakat sa pantalon niya, mabuting lalaki to. Hindi ganon. Green flag sa akin, talaga, yung madiskarte sa buhay. Green flag sa Define diskarte. How do you, para lang sa mga nanonood natin, what's your definition of diskarte? Madiskarte ka sa buhay, kaya mong gumalaw ng walang may tulong. Ikaw lang, kaya mong gumalaw na mag-isa, dumiskarte ng mag-isa. Yung talagang business ba to? Ganyan, yung ba? I mean, yung magsumikap siya sa buhay, ganun. Diskarte. Diba? Sa panahon ngayon, importante na yung diskarte sa buhay. Hindi na katulad noon. Diba? Tsaka sagad na ng kotse mo ngayon, parang mahihiya ka man ligaw kung talagang diba? Kung wala kang diskarte sa buhay. Ngayon kasi masarap pumaldo yung grind ka lang ng grind. Diba? Ang hirap ng buhay ngayon. Anong grind ba yan? Yung sinasabi mo? Ayan siya. Joke lang. Yan. Pero ikaw ngayon, sa tingin mo, dahil kasi natuto ka na, madami ka ng relationship na ano yung mga toxic traits mo sa relationship? Na napansin mo? Na ngayon inayos mo? May toxic trait mo. Toxic trait mo. Toxic rate ko. Oo. Pagdating sa relationship. Para kasing never naman akong naging toxic sa relationship. Promise. Promise. Masyado kang mabait. Lang yun, kumbaga okay lang naman hindi maging perfect. Minsan nagsiselos ako, ganon. Okay. Pero hindi ka naman bungangera? toxic yun. Hindi ka bungangera? Hindi ako bungangera. Like, hindi ako nagchat-chat ng mga babae. Never kong ginawa yun. Okay. Never ka tahimik lang ng ako. bato ng kawali? Tahimik lang ako. Totoo. Never ka ng bato ng sapatos? Na napak? Mga ganon? Never? Grabe, hindi naman. Never? Hindi, never. Okay. So wala kang toxic? Wala Okay. Goods yan. Pero ikaw, ano yung mga insecurities mo sa lalaki? Insecurities? Or insecurities mo pagdating sa lalaki? Insecurities. Mm-hmm. Ano ba? Insecurities? Saan ka insecure? I'm sure meron. Ang babae, ang dami yan. Babae. Insecurities sa lalaki? Mm-hmm. Ano? Pagdating sa lalaki. Wait lang. Like, ano ba? Insecurities sa lalaki. Ay? Hindi ka insecure? Never? Wala kang insecurity Sa lalaki? sa katawan mo. Sabi mo sa lalaki. Same. That's the same question. Sa akin, insecurity. Sa akin na lang. Oo. Sa akin na lang. Ano insecurity mo? Pag insecurities ko yung yung tawag dito. Sige. Para kayo. Sige. Ano nga? Insecurities ko sa katawan. Pag tawag dito. Insecurities ko yun nga, yung pag may napapatingin sa
iba yung guy. Siyempre insecure ako. Parang, syempre. mas maganda ba yun? Para tignan mo siya. Pero yun nga, normal naman sa babae yun. I think it comes Normal with sa babae respect. Normal, wala namang problema dun. So, hindi naman kalaki. Pero ikaw, okay, punta tayo dito sa ang lalaki ba, halimbawa, importante ba sa lalaki ang mabango? Siyempre. Okay. So, Doon halimbawa, ako na-turn on pag mabango yung guy. okay, so halimbawa, yung lalaki hindi ganun kagwapuan pero mabango. Malaki ba yung chance? Depende. Hindi ganun kagwapuan. Maayos naman, sakto. Sakto. Yun, basta malinis kang tingnan, maayos kang tingnan kahit hindi ka kagwapuhan. Oo, sakto. Oo. So, nakaka-elevate ang bango. Tama? Of course. Di ba? Alright. Pag di ba, pag amoy na sa akin yan, parang, ay amoy siya, parang ang asim, yung mga ganun. Oo, nakaka-turn off ang Nakaka-turn mabaho. off, oo. Okay, Diba? kasi it Dapat says a lot, di ba? Yes. Dapat pag nakikipag-date ka, ganun, mabango ka, malinis kang tingnan. Yan, oo. Doon pa lang turn on na yung isang babae. Mismo. Okay, speaking of date night, may papatay ako sa iyong pabango. Itong pikutin habulin. O yan, gusto ko i-test mo, tapos bigyan mo ako ng review. Yan. Pag ba tinest ko to, hahabulin na ako ng lahat. Ay, tingnan natin. Tingnan natin. Spray mo muna, bigyan mo ako ng amoy. Ng Ay, habulin siya. Ha? Mabango. Mabango. Okay. Maganda bang pan date night? Oo. Yung pabango yan, no? Okay. So rate mo siya from 1 to Mabango. 10. In fairness, ang bango. Oh, rate mo from 1 to 10. 8. 8. Oh, okay. Nice yan. Mataas yun, ha? Yung 8. Mabango, habulin talaga siya. Alright. So pag ganyan yung pabango on a first date, would it increase chance na, maging sila na on that first date? Sila na agad? Oo, kumbaga ma-attract na yung babae na, okay, sige, hindi sila na agad, magkaroon ng second date. Parang wag naman sila na agad. Oo, second Grabe date. naman. Sobrang easy to get mo naman sa ganun. Oo. Second date, example. Second date? Hindi pa din. Okay pa din naman na nagdi-date-date kayo, ganyan. I mean, second date nga, makakakuha ng second date. That's what I meant. Makaka-increase ba yan? Para sa akin, hindi pa. Siyempre, hindi pa. Ibig sabihin yung pabango makaka-elevate. Makaka-elevate Yes, ba yung pabango? Oo. Yun ang tinatanong ko. Oo. Okay. So yun. Yun ang So makakakuha siya ng second date, tama. Pag yan yung amoy. Tama. Oh, yan. Good. Yun ang Habulin tinatanong. mo talaga siya, hanap-hanapin mo yung amoy Ayan. niya. Okay. That's good. Yan, maganda yan. So, marirecommend mo sa nanonood? Oo. Yan. Alright. So, alam nyo na yan. Available Alam sa niyo na, TikTok, Shopee, Facebook. Ayan. Okay. So, sa akin, ito na lang siguro, bago tayo magtapos, Les, ano ang definition mo ng high value man? High value man. Respect. High Okay. value man. Respect May respeto. sa sarili, Yes. sa'yo. Tama, Okay, correct. and what else? High value man. Parang pinapahalaga niya yung sarili niya. Okay. May standard. Okay, nice. Gusto ko yung sagot mo May na standard yun. sa buhay. Okay. So, ikaw ngayon, ano ang ma-advise mo sa mga lalaki or ano yung kailangan nilang ayusin sa sarili nila sa mga nanonood? Mas unahin yung ayusin yung buhay niyo kaysa buhay ng iba. Charot lang. Hindi, Ayan. Yun lang? Unahin nila yung sarili nila, yung mga ganon, parang magpayaman sila. Ganon, para kapag anytime gusto nilang pumasok sa isang relasyon, Okay. kaya na nilang i-handle. Kaya na nilang dalhin. Mismo. So, unahin yung purpose mo. Unahin yung purpose sa buhay. Okay.
So, yan. So, ako, thank you, Les, thank you sa pagpunta mo dito sa podcast. Anyways, bigay mo naman sa kanila yung mga, mga social media mo para mapanood yung kanila. Facebook ko, Leslie Cold. Instagram and TikTok, it's Leslie Cold. Bakit nga ba Cold ang tawag mo? Di ba natanong mo na sa akin before yan? Nalimutan ko na eh. Yung apelido ko talaga, Marimla. Kapampangan kasi. So, Cold yun? Yes, Cold Okay, talaga. nice. Pag in-English mo, Marimla. Cold. Naklam. Diba? How creative. Di ba? So, yan. Ako, thank you naman sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Kung ikaw naman nagustuhan mo yung content, subscribe ka. Help me reach 1 million subscribers. Pakinggan sa Spotify. Ako nga pala si Tio Bry. See you on the next episode. Thank you, Oh guys. yeah, Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. At sa chicks daw ako ay magaling. Ako daw ay magaling. Magaling. Babae mo daw ako. Ewan ko ba? Sa tingin mo? Babae mo daw ako. Hindi naman. Nambocha. Bababaero, bababaero, bababaero daw ako. Babaero daw ako. Sinong may sabi, magkakating labi, di naman totoo. That's bullshit, man. Puro imbento, sari-saring kwento, basta't sa'yo lang ako. At alam mo yun. Puro imbento, sari-saring kwento, basta't sa'yo lang ako. Sabi ko na ikaw nga ay paning. Ikaw nga ay paning. Ikaw nga ay paning. Di naman sa hotel nag-check-in. Di naman nag-check-in. Nag-check-in. Babae mo daw ako. Overtime eh. Tagal ng meeting. Babae mo daw ako. Ang traffic. Grabe. Bababaero,